ating cellphone. Gusto ko munang kayong bigyan ng update dito sa ating Heliumpora. No? So ito yung mga update sa ating Heliumpora. Ito yung McDonald's hybrids natin. Napakalaki na ng McDonald's hybrids natin. At partida hindi pa nabuka ng totally buka yan. Kakabuka lang yan ngayong araw na to. Kaya sa tingin ko mas hahaba pa yan ng kaunti. Tapos ito naman yung update sa Silyata. Ayan, may nag-dry na mga picture na mga, ayan yung pagdating dito, di ba? May mga picture na yan, tapos nag-dry na yung iba. Meaning, nag-start na siya ng acclimation at nag-produce na rin siya ng mga bagong new growth, which is good, not normal. No, at ito naman yung Heterodoxia. Next up ko agad to kasi may nakita akong hindi maganda na pangyayari dito. May mga nag-dry, pero mas maraming nag-dry kumpara doon sa Silyata. Siguro na hindi maganda yung pagkakatanim ko sa kanya. Ayan. So kailangan ko siguro tong i-replant uli. Ayan, Heterodoxia X minor. Pero mukhang goods pa rin naman, pero hindi ako masaya sa growth niya. So, kailangan ko yung i-replant. Sumunod na update natin ay etong Sinutans, no? Sinutans, goods na goods siya. Although may nag-dry na isang picture, pero may may nagtumubo na isang growth din nasa gitna na makulay. Medyo peachy kulay niya. Tapos ayan. So hopefully after ng ilang mga picture na lalabas na bago, mag-produce na siya ng unique or matured picture. Tapos ito naman yung update sa ating Folliculata. Ayan, komportable si Folliculata. Kaya sana nga mag-produce na rin to ng matured picture, kasi ayun yung hinihintay pagka nag-aalaga ka ng Heliumpora. Pagka nagkaroon na ng matured picture yan, asahan mo dire-diretso na yung matured picture para sa mga ibang mga plants rin natin. Tapos ito naman yung update dito sa Sarraceno Nedes. Ayan. Although walang mga malalaking mga picture, actually meron naman pala. No, meron naman mga maliliit na new growth, which is good dahil kapag napuno na yan ng mga picture uli, isa lang ibig sabihin nun, time for propagation na uli natin. So ayan ang inaasahan natin kapag nag-aalaga ng mga, ito pa pala, meron pa tayo Sarraceno na just dito maliit. Ayan, goods rin siya. So ayun nga, mabalik tayo. No, ayan yung hinihintay ng mga nag-aalaga ng Heliumpora. No? Kapag lumaki na yung mga picture nila, happy na tayo. At lalo na kapag nag-produce na rin siya ng maliliit at bagong mga new growth, ibig sabihin ayun yung mga new group of picture na pwede nating ihiwalay. Dahil may sarili siyang root system at sariling kumpol o rosette ng mga picture. So dito naman, ito, huling mga Heliumpora natin na pinakamarami. Heliumpora minor, although marami na rin nabawas dito. Kasi tingnan nyo, puno yan dati ng Heliumpora, ngayon pa letter T na lang. Yung letter U na nandito, naibenta na natin lahat. Kaya nagtira tayo ng marami-raming Heliumpora, kasi dire-diretso pa rin yung produce niya ng mga new growth and new picture. So hintayin nating luminaw. Ayan, medyo madilim na dito sa growing area namin, kaya pasensya na kayo sa liwanag na poor lighting condition. Ayan, pag bina-bright, tinataas ako yung brightness, hindi naman maganda yung nilalabas ng video output. But anyway, so ito yung mga Heliumpora minor na hindi ko pa maibenta sa inyo. Kasi bakit? Ayun, ang daming growth na bago. Pag kaya nireplant ko yan, mamamatay yung ibang mga nadali natin. Kaya sabi ko, kapag bumagal na yung growth nila, tsaka ako nahihiwalay. No, so ngayon kasi ganda pa ng tubo huwag muna nating pakialaman. Kapag tumigil na yung pag-produce, kasi may time na yung Heliumpora napakabagal ng growth. Nung halos wala ka makikitang bagong new growth, kung meron isa lang, sa isang halaman isa lang. Pero bibihira to na sa isang halaman, dire-diretso yung pag-produce ng multiple new growth sa isang halaman. Wala naman ako nilagay na chemicals dito. No, kaya sabi ko magandang sign ito
nahayaan lang muna. Kasi kung pakikialaman, maudlot yung kanilang sipag sa paglabas ng picture. So, ang time na pwede mo nang hatiin to ay yung time nga na isa na lang yung growth point lagi na nalabas. No, sa isang plants, no, normal na tulad noon nung mga nandito na hindi ganun kalakas magbigay ng picture. So, yung pa isa-isa per plant or per set, isa lang yung nalabas lagi na growth point. Pero pag ito kasi, maniwala kayo sa hindi, siguro mga 5 sa isang maliit na halaman. Na ganyan, no, mga 5. Ito mga ganito parang mga sabay-sabay na 10 sa paligid. Kaya tingnan nyo, ang dami talaga tong picture na ngayon niya. Ayan, ang dami niyang picture. Kaya, swerte nga sana ng mga nakabili sa akin. Nung buy one take one tong Helianthera. May mga nakabili, mga 3 yata or 4 sila. Kaya naubos tong pa letter U. Ang problema lang, hindi nila nabuhay. No, na root rot yung karamihan sa ano. Ewan ko yung isa-isa, hindi ko na na-update yung dun sa isa. Pero yung dalawa na nakabili, no, pareha silang na root rotan. Yung sa isa, masyadong malalim yung pagkakatanim nung Helianthera niya. Kaya sa tingin ko ay yung naging dahilan. Yung isa naman, parang ewan ko kung masyadong basa or masyadong mainit yung pinaglagyan niya. Kaya ganun din, no? Natuyo naman sa kanya, hindi naman nabulok kundi natuyo. So yung sa isa hindi ko pa naitatanong. Siguro maganda yung naging resulta nun, no? Kaya hindi siya nag-update or nagtanong. Kasi yung dalawa nagtanong kasi nga yung ganun yung nangyari. So ayun, no? So, kung ako sa inyo, pagka magtatanim kayo ng Helianthera, huwag nyo masyadong kabaon, yung ibabaon ng gusto yung kanyang new growth. Kasi pagka nabasa yan na root rot, no? Kaya kung mapapansin nyo dun sa mga documentary ng Helianthera, although sa natural environment nila, nakalubog talaga yung Helianthera sa tubig, yung mga new growth, no? Pero dito sa atin, pagka sa captivity o sa domesticated na pag-aalaga ng Helianthera, hindi natin nilulubog sa tubig yung medium kasi nga ayun, dito nag-algae. At bukod doon, hindi rin naman freely moving yung water dito pag sa mga water tray natin, 'di ba? Stagnant. So kaya hindi siya ideal na ilubog sa tubig kasi nga mapapasama yung inyong halaman, yung inyong Helianthera. So yun lang muna. Siguro okay na to yung video natin, update sa Helianthera. At paborito ko rin naman tong i-post kaya siguro lagi na rin kayo nakikita nyo tong mga Helianthera natin dito. No, siguro kung may iiwan akong tips na huling salita sa Helianthera, mag-umpisa kayo sa madaling alagaan or at least establish na. Tapos pag huwag kayong excited na bumili, no. Unang-una, no, kasi alam ko naman yung iba sa inyo kaya bumibili ng Helianthera, may budget kayo. Pero isipin nyo rin, yung budget na yan hindi naman ganun kamura yan. So ang gawin nyo, bago dumating ang Helianthera, kailangan may ready na kayong paglalagyan, water tray, paso na maayos, medium na maayos, tapos tubig na low ppm. Tapos paglalagyan nyo na medyo higher humidity or less yung hangin. Ayun, no? Pagka na-provide nyo na yun, order na kayo ng Helianthera, no? Kahit na mapa-indoor yan galing or outdoor, mabubuhay nyo yan. Kasi ready na yung lalagyanan nyo. Kasi yung dadating pa lang, doon nyo pa lang asikasuhin. Kasi yung oras na yun na nilagay nyo siya sa hindi akma na environment, oras lang ang bibilangin, parang sa palotos, mamamatay yung alaga nyo. No? Kasi hindi nyo naibigay yung tamang growing condition. Kaya ngayon, ang lakas ng loob ko bumili ng Helianthera ngayon, na halos hindi na rin makasabay yung binibilang ko kasi nga wala silang time na mag-repot. Ayan na. Paparinig na ako dun sa sabihin, gusto kong bilan, no? Wala pa rin siyang available kasi wala nga daw siyang time mag-repot. So ang gawin nyo ayun nga, no? Kaya malakas yung loob ko kasi nga may ready na akong growing area. At itong mga lumang medium na to kung saan nakatanim mga Helianthera ko, dito ko rin planong itanim yung mga Helianthera na darating, tulad ng ginawa ko dito. Ayan. So pagka na ganyan, medyo ayan, kung nabuhay yung Helianthera nyo dyan, malamang mabubuhay din yung Helianthera na darating sa inyo. Kaya kung ako sa inyo, bumili kayo nung well-established na Helianthera.
Huwag yung newly divided, kasi yung mga newly divided or yung kalalabas lang sa bote, masakit mang aminin, pero medyo mahirap sila alagaan pagka ganun, no? Hindi pa sanay sa hirap, no, ng outdoor or ng growing area mo, no? So yun lang muna, at salamat sa panonood nyo. At siguro ito na muna yung huling vlog natin muna ngayon, kasi palobat na rin ako at nawawalan na ako ng boses. At meron pa pala akong part mamaya, may Zoom kami mamaya. Anyway, ayun lang muna, at salamat sa panonood nyo. God bless sa inyo at ingat kayo palagi. Ayan. Bye bye, God bless.